ang ating pong pinakaunang ito, si Risa Hontiveros. Sinabi po niya to kahapon, May 14, 2026. Sabi po ni Senator Risa Hontiveros, wag naman nilang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng ating Senate employees who are just doing an honest day's work. There is only one reason there is only one reason some bad faith actors are trying very hard to make this controversial. All this for a man who simply doesn't want to face the law. Pinaparinggan po niya si Senator Bato de la Rosa. That is the whole story. Kasi nga po mga kaibigan, binigyan po ng mali siya. Sandali. Binigyan po ng mali siya ng kabilang kampo yung pag-uwi po ng mga majority senators nung araw na yon, May 13 ng gabi. At nagpaiwan nga doon po sa Senado yung mga majority kasi meron daw silang caucus. Okay, yung mga minority senators umuwi na po. Nakita po natin na umalis si dating Senate President Tito Soto, di ba? Tinapunan pa nga po siya yung kanyang sasakyan, tinapunan po ng mga bote ng mineral water ng mga kaalyado ng mga Duterte, mga supporters ng mga Duterte at ni Bato de la Rosa. Tinapunan po yung kotse. Pinagmumura si Senator Tito Soto nung lumabas siya papauwi. Umuwi na po sila kasi tapos na po yung sesyon. Tapos na po yung trabaho. Past 5 p.m. na po yun eh. O, di ba? Ginawa ng istorya yung pag-uwi ng mga minority senators at yung mga nagtatrabaho sa Senado. Yung mga regular na employee sa Senado, umuwi na po after 5 p.m. Ganun po sa gobyerno. Umuwi sila. Tapos na po yung work day. Pero ginawan pa rin sila ng kwento. Umalis daw sila kasi alam daw nila na may mangyayaring masama doon sa loob. Well, hindi ibig sabihin yan sila hindi nakikidrama sa kung ano mang dinadrama-drama ng mga naiwan sa loob nung gabing iyon. Nagkokos pa daw, sabi. Oh. Nagpuputukan na sa labas pero nakuha pa nilang kumain at mag-snacks. Galing. 'Di ba? Kasi nandoon si Bato de la Rosa sa loob, pinoprotektahan nila. Pinoprotektahan nila yung tao na merong active arrest warrant. Huwag po kayo maiwala sa bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na walang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Meron po. Galing po sa ICC yung warrant niya. Active po yun. Wanted person na po ng international law ha. Hindi po foreign court ang ICC, hindi po. International po 'yan. Hindi po yan country, hindi po yan banyagang country ang ICC. Tribunal po 'yan. Samahan 'yan ng mga country sa buong mundo na kumikilala na merong international law. At kahit nga pala ang sabi po sa Korte Suprema, wala namang binigay TRO yung Korte Suprema, mga kaibigan, wala naman po. So pwede ipasatupad na yung kanyang warrant of arrest. Hindi na po kailangan ng warrant of arrest galing sa local court. Ilang beses ba yan kailangan sabihin sa inyo, mga DDS? Ulit-ulitin na yan. Kasi sumasakop din po sa atin ang international law.
kasali po tayo, kumikilala tayo sa international law. Hindi na po kailangan ng local court ng mag-issue ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Crimes against humanity po yung kaso na yan. Mabigat po yan. Hindi nyo naiintindihan yan, hindi naiintindihan. Gusto nyo protektahan, gamitin ang institusyon ng Senado para protektahan ang isang hinahanap ng batas. Anong klase? Ganyan kagarapal exercise ng power, ng kanilang power ang Senado ngayon, ang Senate majority. Ganun sila. Abuse of power sila para lang kay Bato de la Rosa. At hindi lang yan, yun nga, naaapektuhin, dahil sa pangyayari, naapektuhan po ang buong institusyon ng Senado. Pati yan sila Pia Cayetano na membro ngayon ng minority. Kasi membro sila ng Senado eh. Alam niyo ba ngayon, hanggang ngayon na walang klaro ang Senado, walang trabaho na maayos ang Senado dahil sa mga nangyari. Ngayon, latest, bago po ako umakyat, press conference po si Ombudsman Boying Rimulya, bago lang ako umakyat ha. At sinususpindi po yung bagong OSAA na head na si General pangalan yan, Aplaska. Sinususpindi po ng Office of the Ombudsman yung bagong tinalagang OSAA head doon sa Senado. Dahil mismo inamin nung OSAA head na si General Aplaska na siya po ang unang nagpaputok doon sa Senado, sa loob ng Senado sa second floor. Siya yung unang pinaputok. Ito ha, pakinggan nyo. Pinaputokan niya po, nag-warning siya, sabi niya warning shot sa isang NBI agent na nagpakilala na NBI agent siya bago pa man niya pinutukan ito ng warning shot. Bale, ang lumalabas mga kaibigan, sinabihan na pala nung tao na akala inakala ni General Aplaska, yung tao doon nagbabantay doon sa side ng GSIS na complex. Sinita niya yung tao. Tinanong niya kung sino. Nagpakilala po yung tao na kanyang sinita na siya po ay NBI agent. Hindi naniwala si Aplaska, binaril niya ng warning shot yung tao na nagpakilala na ng NBI agent siya. Binarilan. So yung NBI agent pumalit ng baril. Siyempre, hindi niya sukat akalain na kahit sinabihan na pala niya yung head ng OSAA na NBI agent siya, hindi siya pinaniwalaan. So, ang lumalabas po ngayon mga kaibigan ay ito pa lang si General Aplaska. Ang meaning po nun is, kinukonsidera ni General Aplaska na yung mga NBI agents na nagpakilala na sa kanya na enemy combatants. Kaaway. Ang tingin ng bagong OSAA head sa law enforcement agent officers or agents ay kalaban nila. Kalaban ng OSAA. Ganun ba yun? Tama ba yun? Yung magsiserve ng warrant or mga tao na sa law enforcement agency, police, NBI, ay tinuturing ng bagong head ng OSAA na kalaban? Kalaban nila? Kalaban ng Senado? Kalaban ni Bato de la Rosa dahil siya ay merong warrant of arrest? Ganun ba yun?
Kaya siya sinuspinde. Ngayong araw, kanina lang, ni Ombudsman Boying Rimulya. Yung bagong head. Kasi nagpakilala na po na NBI agent yung tao, pero pinutukan pa rin niya. Pinutukan po ni General Alpas, ba yan? Pangalan mo? Aplasca. Pinutukan pa rin niya yung NBI agent. Siyempre, kung ikaw, puputukan mo din, you will exchange. Yun na nga, nag-shoot out sila doon. Ang problema, yung kanila pong mga bullet, initial po na investigasyon na nilabas nung kahapon ng SOCO, ang halos karamihan po ng mga basyo ng baril na pumutok, yung casing, nandoon po sa side ng Senado. Nandoon po, wala sa labas, at yung tama ng baril doon sa bintana. Nakita nyo siguro yung picture. Kung kayo po ay sumusubaybay, nandoon, may picture po doon sa aking page sa The Political Labandera na sa Facebook. Kung nakita po ninyo, nandoon lang nakakonsentrate sa isang lugar sa bintana, sa taas ng bintana, yung mga tama ng bala ng baril. Nagaling po yun sa loob mismo, papalabas ng building, loob ng Senado, papalabas. Wala pa po tayong nakita na basyo ng baril or casing ng baril na nilagyan ng tag doon sa labas ng compound na nasa kabila na ng GSIS complex. Wala pa tayong nakita na pictures. Ang pinalabas nilang pictures yung nasa loob mismo ng Senado. Madami doon. So yun pa lang, ang lumalabas ngayon, ang tingin pala ni Aplasca sa mga law enforcement agents natin ay kalaban ng Senado. Ano kayo dyan sa loob ng Senado? Bago na kayong gobyerno, meron kayong sariling gobyerno dyan? May private army kayo dyan? Ginawa niyong private army ni Bato de la Rosa ang USAA para protektahan siya, pero ang galing ng pagprotekta po nila, mga kaibigan, kasi nakatakas po. Tumakas po nung kahapon na madaling araw si Bato de la Rosa sa Senado. Ang galing po ng mga tagabantay. Gumawa-gawa si Alan Peter Cayetano ng isang resolusyon or whatever na tawag doon ng protective custody para kay Bato de la Rosa para siya po ay magstay doon sa loob ng Senate building. Pero wala palang visa yung kanyang custody kasi nakalabas si Bato de la Rosa nung madaling araw ng kahapon ng madaling araw kasama si Robin Padilla. At umiikot na nga talaga po yung balita na si Robin Padilla ay namataan doon sa Terminal 3 VIP Lounge ng NAIA nung madaling araw kahapon din. Speaking of Robin Padilla, yan. Ang NBI, sinabi ngayon, kanina lang, na meron tong dalawang pananagutan. Silang dalawa ay merong pananagutan sa pagpuslit palabas ni Senator Bato de la Rosa doon sa Senado. Kasi nga po, itong si Alan Peter Cayetano nag-promise sa ating mga otoridad kasama ng NBI na isa sa ilalim si Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Pumayag po ang NBI. Pero sa kondisyon na si Bato de la Rosa ay magiging available sa kanila kung pinakailangan po si Bato de la Rosa. The understanding was hindi makakalabas o hindi papalabasin si Bato de la Rosa dyan sa Senado kasi nasa protective custody siya ng Senado sa pangangalaga ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ang nangyari? Noong pong 13 ng gabi,
hanggang madaling araw ng 14 kahapon. Ito po si Robin Padilla ay naglagi po doon sa Senate building. Sinamahan, ang sabi niya is sasamahan niya mag-overnight doon si Bato de la Rosa, sasamahan niya sa kwarto si Bato de la Rosa. Umalis po, nag-log out po si Robin Padilla doon sa bulwagan ng Senado alas 2:30 ng madaling araw kahapon. At yun din po ang oras na naglaho na ang presensya ni Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Sumabay po si Bato de la Rosa sa paglabas sa Senado ni Robin Padilla. At yun na nga, nakitaan po na mataan si Robin Padilla doon sa naiyak. Yung pangalan po ni Robin Padilla nandoon po sa logbook. Siya yung lumabas nung ganong oras, nung ganon na petsa. So sila po dalawa ngayon ay tinuturing ng NBI kung saan nakipag-usap itong si Alan Peter sa kanila. Yung mga sanang magsiserve ng warrant ni Bato de la Rosa na hindi tumupad si Alan Peter, hindi niya na-secure ni Alan Peter si Bato de la Rosa. Kasi pinuslit nitong ni Robin Padilla. Sila po ngayon ang tinitingnan ng NBI na responsable sa pagtatakas ni Bato de la Rosa sa Senado. At nakakatawa po mga kaibigan kasi binigyan po ng bagong meaning nitong si bagong SP Alan Peter Cayetano ang salitang escape. Escape po sa Tagalog ay takas, tumakas. Di ba? Yun po ay tinuro sa atin, kahit pa sa mga bata. Pag sinabing escape, tatakas ka. Pero yun din po ang ginamit ng asawa. Ang mismong wife ni Senator Bato de la Rosa, ang kanyang mismong ginamit na word. Nanghihingi po yung asawa ni de la Rosa, ni Bato, naghingi po ng paumanhin kasi yung kanyang asawa ay nag-escape dyan at nag-cause ng kaguluhan. Nanghingi yung kanyang wife ng paumanhin sa liderato ni Alan Peter at saka sa Senado na yun daw, yung asawa daw niya yung nagpo-cause ng commotion dyan ngayon sa Senate at sa buong Pilipinas. Okay? Escape yung sinabi ng asawa ni Bato de la Rosa. Pero kay Alan Peter Cayetano, ang meaning pala, ng escape mga kaibigan, ang bagong meaning ng escape para sa bagong SP ng Senado, choose to live. Hindi daw tumakas si Bato de la Rosa sa Senado. Ang ginawa daw ni Bato de la Rosa sa kanyang pag-alis sa Senado, ayun po ay kanyang kusang ginawa. He chose to live. He chose freedom. He was free to go. Yung eskapo. Yun ang kanyang bagong meaning po ng escape niya bagong SP, Alan Peter. Kung palang escape, free to go ka pala. Ang galing mga kaibigan, di ba? Ang galing. You are free to go. So ngayon, tayo po ay kinakabahan. Kinakabahan na po tayo ngayon. Ako, kinakabahan ako personally. Kung ano po ang ibig sabihin ng forthwith dito kay Alan Peter Cayetano. Kasi kung natatandaan niyo po, noong panahon ni Senate President Chis Escudero, yung forthwith po na meaning ay tumagal po ng 4 months.
and beyond. Yung forthwith. Yung meaning po ni dating SP Tito Soto, ang ibig sabihin po ng forthwith ay the following day. Pinalitan siya. Sana nga po kung hindi po napalitan, kung wala po naging kudita, itong grupo nila Alan Peter Cayetano noong Lunes sa Senado, noong pong Miyerkules, Wednesday, May 13, dapat po sila po ay nag-convene na ng impeachment court at nagsa-start na sila ng kanilang mga proceedings para impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. So ako, kinakabahan po ako kasi baka iba po yung meaning ng forthwith na naman ni Alan Peter Cayetano. Sabi po niya kahapon, magko-convene daw sila sa May 18, sa Lunes. Sa darating na Lunes. Ako po mga kaibigan na hindi ko po siya pinapaghawakan kasi sinungaling po yan si Alan Peter Cayetano. Ipokrito po yan. Hindi po yan siya mapagkatiwalaan actually. Ewan ko sa inyo, pero ako, duda ako sa kanya. Matagal na po, never ko yan binoto si Alan Peter Cayetano sa pagka-senador. Merong something sa kanya na hindi talaga mapagkakatiwalaan. Hindi. Sorry to say, kung binoto nyo yan ha, hindi ko yan yung nasa picture na 2 tao na yan, hindi ko yan sila binoto pagka-senador. So hindi ko kargo de konsensya yung pagka-ipokrito ni Alan Peter at hindi ko rin kargo de konsensya yung kabubuhan ni Robin Padilla. Pero napakasakit kasi sila yung mga taong hindi dapat nandyan sa kanilang mga pwesto. Hindi talaga nila deserve yung mga pwesto nila. Ngayon, nakikita na natin kung gaano nila binabraso ang mga batas. Paano nila gumagawa ng bagay na nakakahiya na po. Yung nangyari po nung Lunes, yung picture, yung video ni Senator Bato de la Rosa na nadapa doon sa stairwell sa kanyang pagkakaripas ng takbo doon sa stairwell kasi tinatakbuhan niya po yung mga babaeng ahente ng NBI na nagsiserve ng warrant sa kanya na tinulak niya. Power tripping po ang bagong kupunan ng mayorya dyan sa Senado. Mga entitled sila. Walang hiya. Ang tawag po niyan, grave abuse of power. Power trip. So yan silang dalawa ngayon. Si SP Alan Peter Cayetano at yang si Senator Robin Padilla, yan po ang tinitingnan talaga ng NBI ngayon na sila po ay may kasalanan. Ang responsable kung bakit nakapuslit palabas ng Senado si Bato. Si Alan Peter Cayetano yung nagpasok. Si Alan Peter yung nagpasok kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang sasakyan. Yan po ay inamin niya. At ito naman po si Robin Padilla ang nagsakay kaya Bato palabas ng Senado. So, planado yan nila. Pinlano nila yan. Huwag nyo nang lokohin yung mga taong bayan sa inyo sa ginagawa ninyo. Kung bakit nyo ginagawa yan. Alam namin kung bakit nyo ginagawa yan. Pinoprotektahan nyo si Bato at gusto rin ninyong protektahan si Sara Duterte. Gagawin nyo lahat na makakaya nyong gawin kahit abusuhin pa ninyo ang ating mga batas, ang mga institusyon, kahit mapahiya pa yung Senado, yung buong Senado, para lang kay Sara Duterte, para anuhin nyo lang, para pigilan lang ninyo yung impeachment trial niya. At kung hindi ninyo mapigilan
Mapipilitan nga kasi kayo ma-convene bilang isang impeachment court. Alam namin, we expect na gagawin din yung lahat dyan sa majority ng Senado ngayon na Duterte Bloc. Alam namin na gagawin ninyo lahat na bababagan lahat ng pagpapresenta ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Alam na namin, ina-anticipate na namin yan. Kung yun pala ang gusto ninyo, bakit ayaw ninyo mag-convene kayo agad bilang impeachment court at gumawa agad kayo ng desisyon na ina-acquit nyo agad-agad ang vice presidente? Bakit hindi nyo gawin yan agad-agad? Yan ang i-forthwith ninyo. Kasi nasa inyo na yung di ba? Nasa inyo na yung bilang, di ba? Gawin nyo na. We dare you. The Filipino dares you already na mag-convene kayo ng bilang isang impeachment court at just then and there gumawa na kayo ng mag-decide na kayo, sabihin nyo agad sa amin na then and there acquit na si Vice President Sara Duterte dahil nasa inyo yung numero dyan sa Senado. Huwag nyo nang pakatagalin. Ito, good news. Para iwas tayo high blood sa mga senador na mga pasaway. Good news po sa mga commuters na gumagamit po ng Pasig River ferry service. Meron na po kayong free Wi-Fi access sa mga ferry station. At saka mismo doon sa sasakyan ninyo na ferry boat. Ito po ay nilaunch. Gobyerno po ito, connectivity program para sa pagpapaganda ng serbisyo dyan sa Metro Manila. Hoy, sa mga nagko-commute, gamit po yung mga ferry boats dyan sa Pasig River. Free Wi-Fi po. Kung walang Wi-Fi, magreklamo kayo na walang Wi-Fi kasi sabi dito by free Wi-Fi eh. So yan po, isa po yan na pagpapaganda ng serbisyo publiko dyan sa Kalakhang, Maynila. May free Wi-Fi na po sa mga ferry stations, ferry boat stations, at mismo sa sasakyan ninyo na ferry boat. Di ba? So nice. Maganda po. Kahit po nagkakagulo sa Senado, mga kaibigan, ang gobyerno po natin gumagana pa rin. Yun yung dapat inyong maintindihan. Kahit na po nagkakagulo dyan sa Senado, hindi po napaparalyze ang buong gobyerno. Gumagawa pa rin, nagtatrabaho pa rin po ang ibang mga ahensya ng gobyerno. Hindi po umiikot ang mundo ng ating kabuuan ng ating gobyerno dyan lang sa Senado. Hindi umiikot ang mundo ng judiciary sa ginagawang mga kung ano-anong drama dyan sa Senado. Hindi umiikot ang function ng ating executive department ng ating gobyerno dyan sa kung ano nangyayari dyan sa Senado. Ang namang problema ngayon, ang legislature. Yun sila ngayon ang namang problema, ang lower house at ang upper chamber. Lower house, ang House of Representatives, upper chamber, ang Senado. Napasa na po, sa mga hindi updated, napasa na po ang articles of impeachment ng House of Representatives sa Senado nung gabi ng May 13 bago ang putukan doon sa Senado. Nakapasok na po ang articles of impeachment. Hinatid po personal ni Secretary General Cheloy Garafil yung mga papel, yung mga bulto-bulto ng papeles, yung sealed na box na galing na BIR, nandoon na po ang articles of impeachment, ni-receive na po ng Senado. Nandoon na po sa kanila yung ebidensya, nandoon na. Tapos nagputukan doon nung gabi nung May 13. So yan mga kaibigan, meron na pong libreng Wi-Fi doon sa mga ferries dyan sa mga Pasig River, pati na po yung sasakyan ninyo na mga ferry boats. Kukulango.
peke. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga